Ayun, ako pa napansin itong mga rocks na to. Sino man nakakaalam kung ano mga rocks na to. And medyo bluish gray. Hindi ko alam. Pero ito ang alam kong archaeological findings. Sino nakakaalam kung ano tong kasi ang pagkaalam ko, kapag may mga lines na yan, it significates the timeline ng panahon ng mundo. Yun yung alam ko according pag may rock na ganyan. So kung sino science teacher or biologist or archaeologist na nanonood, ano kayang klaseng rock to? Okay, so parang ano siya, parang igneous rock siguro yan. Kasi pag sa side ng sea, ang alam ko, sedimentary rocks. So siguro to, igneous rock siguro to. Kasi meron timeline eh. So, sa tingin nyo? Tabing dagat ng Panatao, Claver, Surigao del Norte. Ito po yung nakatambak ng mga rocks. Pinakita ko. Ano naman yung pinagkaiba niya sa ibang mga rocks na nakita ko dito from Luzon. Sa Luzon kasi sa bandang Zambales o kaya sa pinuntahan ko na Bataan, puro black at saka rectangular shape yung mga rocks doon. Medyo black. Then here naman, parang pareho dun sa ibang part ng Luzon, sa Quezon o sa Palawan. Pinagkaiba lang, meron nga ako pinakita kong parang line siya, geological something line. Yung isa sa nakitang kong rock, saka yung bluish gray na tinuro ko rin kanina. So, yun pala ako nakakita ng ganung uri ng rocks. Aside dun sa mga black na mga rocks, kagaya niyan. Ayan. Saka yan. Kasi gagawa sila ng tulay dito. So, dito tinambak yung mga rocks from the mountain. Ayan, mountain. Kasi, ibang part ng Surigao del Norte is mining. Mining kasi yung pinagkakataan na dito. So, yung mga rocks na nakita doon, dito nilagay sa baba, sa tabing dagat. Dati siyang coral reef. Coral siya, di ba? Part siya ng coral reef. Pati ito, part ng coral reef din. Kung anong klase ng rock to. Bluish gray na yan. Ang coral reef po yan. Kasi ito, hindi ko alam kung anong klaseng rock. Yan. Nagsha-shine kasi siya eh. Shiny. Nag-glitter siya. May luster ang rocks na yan. Kahit gusto nating maging maulad ang isang lugar natin dito sa Pilipinas, na manatili natin yung kalinisan at hindi sira yung kalikasan natin. Kasi ito lang yung kayamanan natin na hindi makukuha sa atin. May opinion, dahil ang Philippines ay isang agricultural country, dapat maximize natin at strengthen natin ang agricultural sector of the country and also the ecotourism.